minsan lang. Ano ba yung bagay na ginawa ko ever since na minsan lang? Pero sa ating pong pag-aaral sa umagang ito ay dalawang bagay ang naistukuyin ng ating pag-aaral doon sa salitang minsan lang. Minsan lang tungkol kay Jesus at minsan lang tungkol sa lahat ng tao. Kaya sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ang ginamit po dun sa verse ay pagkahandog ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Hindi na ito uulitin, wala na itong pangalawang paghahandog, hindi katulad ng ginagawa ng panahon ng Israel. At hanggang ngayon, ginagawa ito ng mga Hudyo. Na sila, mga kapatid, ay pag nagkasala, magdadala sila ng tupa, ng kordero, ng kambing na walang kapintasan, 1 taon ng gulang, at dadali nila sa kanilang sacerdote, sa kanilang religious leader, at yung handog na yaon ay iaalay patungkol sa kasalanan ng isang taong nag-aalay noon, mga kapatid. Ngunit sa panahon ng Panginoong Hesus, hindi na kinakailangan na araw-araw magdala ng hayop. Yung hayop na inihahandog ng mga Hudyo ay hindi nakapaglilinis ng kasalanan. Ang paghahandog ng mga Hudyo ng hayop sa Diyos ay nagtatakip lamang. Iba po yung nililinis, iba po yung inaalis, iba po yung tinatakpan, iba yung cover up lang, iba yung itinatago lamang ang kasalanan. Subalit nang dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa, nagkaroon ng malaking pagbabago sa tinatawag na kautosang yaon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kamatayan ni Jesus Christ ay hindi mo na kailangang ulitin. Sapagkat yung kamatayan ni Jesus, mga kapatid, sa nagdaang 2,000 taon, hanggang sa oras na ito, ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihang maglinis. Take note, hindi po magtakip, kundi maglinis. Sapagkat ang kasalanan ay tinatakpan lamang ng dugo ng hayop. Pero ang dugo ni Jesus, mga kapatid, ang kasalanan ay nililinis. Winawas out, nililinis, tinatanggal ang kasalanan ng tao sa kanyang kamatayan sa krus, mga kapatid.